Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Irerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasailalim sa preliminary investigation ni Senador Francis Cheese Escudero, Jenggoy Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon mismo yan kay Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. Narito ang report. Nagbigay update si Senate Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson hinggil sa partial committee report ng Blue Ribbon sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Senador Lacson, kasalukuyang kinokorek pa at fina-finalize ito bago ipakalat sa iba pa mga senador. Bukas anya ay makakatanggap na ng kopya ang mga mambabatas. Kumpiyansa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman na makakakuha ang ulat nila ng hindi bababa sa 11 pirma at mailalatag sa plenaryo. Nilinaw ng senador na wala namang mabigat na ibinago sa rekomendasyon ng komite at ang pagkakasalita lamang ang iniayos upang maiwasan ang maling interpretasyon. Sa naunang draft kasi may charged o recommended to be charged, ngunit pinalitan ito ng mas akmang pahayag gaya ng to undergo preliminary investigation. Ipinaliwanag din ni Senador Lacson na hindi maaaring direktang irekomenda ng komite ang pagsasampa ng kaso sa korte dahil ang Department of Justice at Office of the Ombudsman lamang ang may kakayahang gumawa nito laban sa sinumang akusado. Iginiit din ng senador na hindi nito pinahina ng pagbabago ng salita ang rekomendasyon ng komite at itinangging may kinalaman dito ang umano'y pagkadismaya ng minority bloc o ang mga ulat ng tangkang kudeta laban sa nooy Senate President Vicente Soto III. Nasamsam ng Bureau of Customs ang halos 300 milyong pisong halaga ng shabu na idineklarang marble tiles. Napag-alamang mula sa Afghanistan ang kargamento at hindi na nagpakita ang recipient nito. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. Ipresenta ng Bureau of Customs at iba pang ahensya ng gobyerno ang nadiskubring shabu sa Manila International Container Port. Tinatayang nasa 278 million pesos ang street value ng shabu at tinangkang ipasok sa bansa sa pamamagitan ng pagtatago nito sa loob ng bakal na containers. Sa inspeksyon, lumalabas na idineklarang marble tiles ang kargamento na galing Afghanistan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, itinago ang illegal na droga sa binutasang railings ng mga container. Ito raw ang unang beses na gumamit ng false compartment sa bakal para makapagpasok ng droga sa bansa. Nagbigay na ako ng utos actually noong November pa last year na mag-upgrade pa ang BOC, mas pagandahin pa yung aming scanning capability, X-ray machines. Dahil yan, yung karamihan sa mga X-rays natin, X-ray machines, although dependable, nagpapahanap ako kung ano pa yung mas makabago pa, na mas madaling makakita ng organic or chemicals o meaning, lalong-lalo ng mga illegal drugs, makikita sa X-ray kagad yon with AI capabilities. Ginagawa na yan ng ibang bansa, i-adapt na lang natin yon. Kaya lang may procurement process. Kasama sa presentasyon ng smuggled drugs, sina PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Interior Secretary John Vic Remulla, at matataas na opisyal ng PIDEA. Ipinakita nila ang 131 plastic ng shabu na may kabuang timbang na 41 kilos. Hamon ngayon sa pamahalaan na matukoy ang local contacts ng foreign manufacturers ng illegal na droga. So, very logical na meron din silang contact na doon sa foreign country, kung saan na-manufacture ito. Then even doon sa pag-transport from that foreign country papunta sa ating bansa, we assume na meron silang contacts. And again, sinabi natin kanina na it is highly impossible na wala silang contact dito sa ating sa ating lugar. Ayon naman kay Remulla, tumaas ang presyo ng shabu dahil sa pinaigting na kampanya ng gobyerno kontra droga. In 1 year, halos 3 tons na out of 12 na pumapasok sa bansa natin. Yung 3 tons resulted in an increase of the price of shabu by 80%. Umakyat.
umakyat ang presyo ng shabu, bumaba naman ang crime by 24%. So corresponding yan. The solution to the drug problem is not killing people. Patuloy ang investigasyon ng BOC at PIDEA para matukoy ang mga sangkot sa naturang smuggling ng ilegal na droga. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, shearline magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas. Pag-asa walang namomonitor na low pressure area sa bansa. At 100 kabahayan natupok sa nangyaring sunog sa Ecoland, Davao City. Sa heavy rainfall warning na inilabas ng Pag-asa, nakataas ang orange rainfall sa Negros Occidental, Cebu, Leyte at Southern Leyte. Yellow rainfall warning naman sa Bohol, ilang bahagi ng Southern Leyte at Leyte, gayon din sa maliliit na bahagi ng Cebu, Negros Occidental at Negros Oriental. Pinag-iingat ang mga residenteng nasa mababang lugar sa banta ng pagbaha at landslide. Sa Camotes Island, nakakaranas ng malakas na hangin, alon at ulan ang mga residente ng Tulang Dako. Agad itinali ang mga bangka para maiwasan ang pinsala at panganib sa ulan. Humanap naman ng alternatibong daanan ang mga residente ng Barangay Campo 4 sa Talisay City. Sa video, makikita na binabaybay ng mga estudyante ang gilid ng bundok sa gitna ng malakas na pag-ulan. Nanawagan ang mga residente na ayusin na ang tulay na pangunahin nilang daanan matapos masira sa gupit ng Bagyong Tino. Tumaas naman ang level ng tubig sa spillway ng Barangay Singsing, Balamban, Cebu. Nahirapang makadaan ang ilang residente dahil sa ragasan ng tubig. Hindi naman madaanan ang Lugo-Tabuelan Road matapos ang nangyaring landslide doon. Pinayuhan ng mga motorista na humanap na ng alternatibong ruta. Ayon sa Pag-asa, wala namang namomonitor sa ngayon na low pressure area sa bansa. Humigit kumulang 100 kabahayan ang natupok sa nangyaring sunog sa sitio Malamboon, Ecoland, Davao City kaninang madaling araw. Ayon sa BFP, nag-umpisa ang sunog alas 3 ng madaling araw. Sa lakas ng apoy, iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog alas 5 ng madaling araw. Nagtulong-tulong din ang mga bumbero na sagipin ng mga alagang hayop sa kasagsagan ng sunog. Idineklarang fire under control ang insidente alas 7 ng umaga. Pansamantalang tutuloy ang mga apektadong residente sa Yakal Gym. Patuloy ang investigasyon ng BFP para malaman ang sanhi ng sunog. At sa sports balita, hindi pinalad si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 64 ng Qatar Open. Talo man ngayon, tuloy pa rin ang laban. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Dinumog ng mga Pinoy fans ang debut game ni Pinay tennis star Alex Ayala sa WTA 1000 Qatar Open. Laban kay Teresa Valentova, ibang klaseng performance ang pinakita ng dalawang atleta sa first set. The set is sealed. Agad lumamang si Valentova 2-love, pero hinabol ito ni Ayala hanggang humantong sa tiebreak. First set kay Valentova 7-6. Sa second set, dinomina na ng Czech netter ang laban para umabante sa round of 32. 7-6, 6-1. Nagpasalamat naman si Ayala sa mainit na suportang ibinigay ng ating mga kababayan sa Doha. Sa kanyang IG post, sinabi nito na talo man ngayon, tuloy pa rin ang laban. Bawi tayo sa susunod. Susunod na lalaban si Ayala sa WTA 1000 sa Dubai Open. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. Kanina nga po ay pumanaw na si dating House Speaker Jose De Venecia sa edad na 89. Kinumpirma ito sa isang Facebook post ng kanyang asawa na si Pangasinan Representative Gina De Venecia. Lubos pong nakikiramay ang All TV News sa naiwang pamilya ni Manong Joe. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.